Ayan na sila, ayan na. Friday morning. Isa pang bigaw. Good morning sa mga Michael Jackson fanatics out there. Good morning sa mga gusto na lang sabihin ay beat it. Good morning din sa mga mahilig bumirit sa karaoke. Parang gusto ko tuloy magsuot ng puting gloves. Parang gusto ko mag-gloves. Gusto ko magpakulot ng buhok. Hindi ako pwede magpakulot ng buhok kasi maiksi yung buhok ko. Parang din yan. So, kaya natbi sa akin yan. Parang gusto ko yung gumagano'n. Hindi, ayoko. Hindi pwede. Dahil hindi po appropriate para sa inyo, Nico. Sumayaw. Baka maasiwa lang ho kayo sa akin. Uwit pa rin ba ang karamihan sa inyo sa panonood at pagtutok sa mga nagaganap sa International Criminal Court dyan po sa The Hague sa Netherlands? Yung iba ayaw ng panoorin at gusto na lang sabihin pag nakikita ang hearing ay beat it, bahay sa buhay ninyo. Just beat it, baby. Kung ayaw nyo panoorin, gusto nyo lang ng good vibes, hatid namin sa iyan on a Friday morning. Isang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Suba sa inyo na po ng paboritong morning habit sa DWIZ Talio Channel 23. Ito na po ang Pinoy Gising. Wakey, bangon na po tayo. Good morning, Friday. Ano kayang kahihinat na mahod natin mamaya? Aabot ba ulit yan over the weekend? Simot na ba yan mamaya pagpasok sa mga account ninyo? O kayo naman mag-celebrate pa pagdating ng Sabado at Linggo, pagdating ng Monday, iiyak na naman tayo! Isa't kalahating oras na balitaan, kulitan at kwentuhan na pagsasaluhan natin hanggang alas 6 pa rin po tayo ng morning. At mamaya bago mag-alas 6 ako'y may mahalagang anunsyong imimigay sa inyo. May mahalagang announcement tayo na ikagugulandang ng mga nakasubaybay sa atin araw-araw. Ako po inyong makasama at ang palagian niyong kasama hanggang 6 in the morning. Ako po inyong lingkod, Daryl Justin. Pinoy Gising! Labing siyam na minuto na lamang po bago mag-alas 5 na morning. Dako tayo sa nanggigising, ng bubulabog, ng bubulahon, ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa pagsisimula ng ating balitaan ngayong Thank God It's Friday morning, marga na ay 3 araw na confirmation of charges hearing ng mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa submission on merits ng depensa, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na walang direct order ang dating Pangulo na patayin ng mga biktima ng war on drugs. Ayon kay Attorney Kaufman, ang mga talumpati at public statement ni Duterte na binanggit ng prosekusyon ay may tuturing na hyperbole at bluster o pagyayabang lamang. Sinabi rin ni Kaufman, walaan niya testigo ang prosekusyon na makakapagsabing may direktang utos si Duterte na pumatay at wala rin namanong tuwirang ugnayan na nagdurugtong sa kanya sa iba pang mga sinasabing kasabwat. Dagdag pa ng kampo ni Duterte na ang terminong neutralization sa kampanya kontra droga na nakaraang administrasyon ay nangangahulugang pagpigil o pagsupil sa mga suspect at hindi ang pagpatay sa kanila. Para kay Kaufman, ang kabiguan ng prosekusyon na mapatunayan ang direktang koneksyon sa pagitan ng mga pahayag ni Duterte at ng mga pagpatay ay sapat ng patunay na walang sala ang kanyang kliyente. And even the prosecution's own corroborative witness testimony, all of this material demonstrates a coherent and consistent understanding that neutralization was articulated as lawful incapacitation through arrest and related measures, not as a policy of killing. And if the prosecution's case for the common plan in counts 2 and 3 is based on Command Circular number 16 of 2016, we might as well pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Iyan po ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman sa panig ng ICC. Pinoy Gising!
Sa pagpapatuloy na ating balitaan, iginiit ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga kaso ng pagpatay kaugnay sa illegal na droga at extrajudicial killings o EJK ay hindi natatangi sa kanyang administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagdinig ng International Criminal Court, tumaas pa ang bilang ng mga drug-related killings sa unang 2 taon ng pamumuno ni dating Ferdinand Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinukoy ni Attorney Kaufman ang DAHAS Project ng University of the Philippines Third World Study Center, kung saan ipinakikita na nananatiling mataas ang karahasan kaugnay sa droga kahit hindi na nakaupo sa pwesto si Duterte. Binigyang diin ni Kaufman na ipinapakita ng mga datos ng DAHAS Project na walang dahilan para paniwalaan na ang mga pagkawala ni Duterte sa politika ay nakapigil sa patuloy na insidente ng pagpatay sa kamay ng state agents sa vigilante. Question din ng depensa kung bakit tila walang interes na imbestigahan ang mga patay sa ilalim ng administrasyong Marcos. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Yan po ulit ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng ICC. Pinoy Gising! Muling naitala ang isang moderate of katamtamang explosive eruption sa Bulkang Kanlaon sa rehiyon ng Negros Island kahapon. Ayon po sa PVOX, naganap ang pagputok alas 7:04 kagabi na tumagal ng 2 minuto batay sa seismic record. Dagdag pa ng ahensya, ang insidente ay lumikha ng maitim na eruption plume na umabot sa taas na 2,500 meters mula sa bunganga ng bulkan bago ito tinangay pa timog kanluran. Nagkaroon din ng pyroclastic density currents sa Uson na bumaba sa silangan ng timog silangang bahagi ng dalisdis ng bulkan sa loob ng 2 kilometro mula sa summit crater. Dagdag pa ng PVOX, susuriin nila ang monitoring parameters sa loob ng susunod na 24 oras para sa mga puling pagbabago sa kasalukuyang alert level status ng Bulkang Kanlaon na nananatili pa rin po sa alert level 2. Pinoy Gising! Pinaiimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang isiniwalat na akusasyon ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsasabing nag-deliver na mali-malit ang pera mula sa kickback sa flood control projects sa ilang kilalang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, biniberipika na ng ahensya ang personal circumstances ng mga nagsasabing sundalo. Nabatid na batay sa naturang revelasyon, sinabi ni Attorney Levy Baligod na umabot sa 805 billion pesos ang naipadala nilang pera para sa mga malalaking politiko gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maliban dito, kabilang din sa mga inakusahang nakatanggap ng pondo ang ilang kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinoy Gising! Itinanggi naman po ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang alegasyon ng mga nagpakilalang dating mga marino kasama ang abogadong si Attorney Levito Baligod na binayaran nila dating Congressman Zaldico at dating Senador Antonio Trillanes ang hotel accommodations ng mga investigador ng ICC sa Pilipinas. Ayon sa OTP, pinopondohan ang kanilang mga aktibidad sa ilalim ng budget ng korte na aprobado ng ICC Assembly of States Parties. Anila mahigpit na pinamamahalaan ang mga ginagastos sa kanilang investigasyon at prosekusyon sa isang independent at transparent na paraan alinsunod sa ICC Financial Rules and Regulations. Dagdag pa ng Office of the Prosecution, malaya silang nangangalap ng impormasyon para sa kanilang investigasyon, gayon din sa mismong pagtukoy sa mga individual na pagkukuhanan ng pahayag at pagsusuri sa kredibilidad ng mga impormasyong natatanggap nila. Maliban dito, tiniyak din ng OTP na pantay ang pagsusuri ng kanilang tanggapan sa mga ebidensyang magbibigay sala o magpapakulong sa sinumang akusado. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong Thank God It's Friday morning, last Friday of the month, 27 sa buwan ng Pebrero 2026. Sa oras po natin 12 minuto bago mag-alas 5 na morning ang ating price monitoring ulam tips, NBI at unang showbiz news sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Pinoy
Ang balitaan natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Talio Channel 23. Eksaktong 8 minuto na lamang po bago sumapit ang ikalima ng Friday morning. Tanggap tayo parang Daniel lang report mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Nako, inaabangan ng sambayanan on a Friday morning. Nagikot ang ating palengke Queen at Yusek dyan po sa Tangos Market sa Nabotas at Greenleaf Market sa Valenzuela. Maganda yung pangalang Greenleaf Market dahil Friday ngayon at nasa panahon ng Kwaresma, mga kababayan natin Katoliko, me included, Mama Beth included. So Greenleaf lang malamang ang makakain ng ating mga kababayan, hindi kayo mga fish. Lalo na't Meatless Friday po ngayon. Ang prime monitoring at ulam tips on a Lenten Friday morning. Mula po kay Yusek, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Yes, good morning. Salamat, Jesus at Biyernes. Yun! Hindi ko makakalimutan sa'yo galing yan. Anyway, Daryl, dyan sa dalawang palengke na yan, ang bigas, 40 hanggang 65. Pero dito sumimalinta sa Greenleaf, nakakita pa ako kagabi ng 38 pesos. Mga ilan na lang. 40 to 65 pesos ang kilo ng bigas. Samantalang aboy, 350 ang kilo ng kasin, pigi, giniling, maging ang laman. Ang ribs, special ribs to 340 per kilo. Samantalang ang manok, 190 hanggang 220 per kilo. Sa isda naman, naku sana wag tumaas dahil Lenten season na. 220 hanggang 320 ang kilo ng bangus, depende sa laki. Galunggong 300, tilapia 150 hanggang 160. Ang dalagang bukid, asuhos at bisugo 280 hanggang 300 per kilo. Samantalang 200 pesos naman ang kilo ng sapsap. Ang pusit kalawang 300 hanggang 400 per kilo. Ang sarap i-adobo niyan. Ang hipon, 340 hanggang 600, depende rin sa laki at may tingi na 100 kada maliit na platito. Ang maya-maya, pang sigang sa miso, ang ulo 200 at 240 naman ang kilo ng itong maya-maya, itong laman. Ang gulay, mababa pa rin. Sana rin huwag tumaas ngayong Kwaresma. Repolyo 60, pechay 50, sayote 30 lang per kilo, samantalang ang patatas 70, 80 naman ang kilo ng carrots. Ang Baguio beans, 80. Ang bell pepper, 160. Sibuyas na pula, 100 kada kilo at ang puti, 80. Ang bawang, 120. Ang kamatis, 40 hanggang 50 kada kilo. Samantalang ang siling labuyo, 180. Dahil ngayon ay Biyernes, meatless, no meat muna tayo sa ating katulad ng mga Katoliko at tulad ni Daryl. Walang karne yan, Miyerkules pa lang. Ginisang ampalaya in oyster sauce or ampalaya con hipon or con egg. Ginataang sitaw at kalabasa with hipon. Tortang talong, ginisang sitaw with tokwa. Sweet and sour fish, Yun. sinigang sa miso, sinigang sa hipon. Uy, sinigang na hipon, sarap Ay! niyan. Adobong itlog. Ang itlog pwedeng adobohin, ilaga mo muna tsaka mo adobohin na parang baboy. Inihaw na bangus na may palaman na sibuyas, kamatis, luya at paminta tsaka mo iihawin or pipirituhin mo, Yep. Daryl. Paksiw na bangus or paksiw na galunggong. Marami na yan. Pero hanggat maaari, pag ganyan Friday, tayo ay mangilin. Yan naman ay minsan lang sa taon. Ayan, anak. Para sa ating ulam tips sa Pinoy Gising, ang inyong Metro Patrol, Mama Beth Samson ng DWIC. Nagbabalita ng tama at araw-araw, magbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising. Maraming salamat sa mga meatless recommendations mula kay Yusek, Mama Beth Samson na pwede nyong gamitin for today and the coming Fridays. Pero every Friday, i-remind namin kayo tungkol sa Meatless Friday na iyan habang nasa panahon ng Kwaresma papasok ng Semana Santa. Ngayon naman po sa ating NBI, naku, saktong-sakto dahil karamihan ay malamang magsasabit ng kanilang mahiwagang brown envelope. Mahiwagang brown envelope. Pero pag ginawa niya ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapipirmahan sa'yo, naku, bawal po yan. That's forced resignation. Alamin ang inyong karapatan at parusa ng employer na pasaway na magpapapirma ng ganyan sa'yo sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito.
Ginawan ka ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapapirman sa'yo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, maraming dahilan kung bakit nagre-resign ang isang empleyado. Mahirap man itong gawin dahil sa hirap ng buhay, pero kakayanin para sa mas magandang kinabukasan. Pero paano kung sa inyong opisina, ginawan ka ng resignation letter ng boss mo at pilit itong pinapapirmahan sa'yo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines, hindi maaring pilitin, takutin o linlangin ng employer ang isang empleyado na pumirma sa resignation letter. Ayon sa batas, ang pagpirma sa resignation letter ay dapat na kusang loob o voluntary mula sa empleyado. Bukod pa rito, maaari lamang tanggalin ng isang empleyado kung may just cause o authorized cause na nakasaad sa batas. Halimbawa nito ay serious misconduct, gross neglect of duty, fraud o redundancy. Kaya kung wala ang mga ito at ang pagpapapirma ng resignation ay sapilitan, ito'y maituturing na constructive dismissal. Ang constructive dismissal ay maikukonsiderang unlawful termination dahil hindi ito isang valid na voluntaryong pagre-resign ng isang empleyado. Kung pinipilit kang pumirma sa resignation letter, maaari kang magreklamo sa Department of Labor and Employment at NLRC kung saan maaaring maharap sa mga parusang administratibo at multang itinakda ng batas ang iyong employer. Kaya sa mga employer, ang resignation ay kusang loob at hindi ipinipilit. Huwag gamitin ang kapangyarihan para manakot ng empleyado. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Wag makulit ha. Pag ayaw at di gustong umalis, wag ninyong ipinipilit. Yung iba ginagawan pa ng mga off-offer. Ha? Hayaan na po. At minsan naman yung mga iba, pag ilis na ilis talaga, umaalis naman kagad. Hayaan na ho natin. Ibigay sa mga sa mga empleyado yan. Dahil syempre, at the end of the day, kailangan nilang kumita ng pera. Sa ating showbiz news, si Alice Dixon hindi impressed sa mga batang fitness content creators. Bakit naman? Alamin natin sa Very Fit na Fit Day, si Mimanton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, pinunahan ng actress at dating beauty queen na si Alice Dixon ang mga young fitness content creators. Sa isang Instagram post, sinabi niya na hindi siya na-impress sa mga kabataang fitness influencer. Para sa actress, mas appreciated pa rin umano ang mga babaeng kahit ilang beses nang nanganak ay nari pa rin maganda. Nilinaw naman ng actress na hindi niya layuning maliitin ang mga kabataan, kundi nais lamang niyang bigyan diin na ang tunay na halaga ng fitness ay hindi nasusukat sa edad kundi sa consistency, tamang lifestyle at disiplina sa sarili. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Malalim na pare. Maraming salamat kay Mima Anton sa kanya unang showbiz news. Maraming salamat sa mga gilaw natin taga-subaybay sa DWIZ News FM 89.3 Northern Luzon, Dagupan. Kita-kits tayo sa Monday ulit sa alas 4 hanggang alas 6. Pero for now, susunod pa sa inyo ang programang Todo Balita ni Mama Susan at ni Mama Liway. Pero dito po sa atin sa Metro, Mega Manila at nalalabing bahagi ng bansa at buong mundo, eksaktong alas 5 na po ng morning, isang oras na tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. Totoo nga ba na stress ang sanhi ng pagkakaroon ng skin rashes? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Iba't ibang social media platforms ipapa-shutdown ang Office of the President para maiwasan daw po ang pagkalat ng fake news. Mamaya alamin natin kung fact or fake! Pinoy Gising! At sa ikalawang showbiz news natin sa morning na ito, si Mika Salamanca ipinasilip ang kanyang bagong bahay. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Bright and early morning na po. 5 minuto na, 5 minutes makalipas ang alas 5 na. Thank God it's Friday morning! Balikan na natin ang iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Natawa na lamang si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa akusasyon ng mga ex-Marines na naghatid umano ng mali-maletang pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Napansin ni Congressman Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na karamihan sa mga pangalan na kasama sa sinasabing sinumpaang salaysay ay mga individual na kabilang sa mga nag-aakusa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabilang na ang ilang miyembro ng Quad
MODCOM noong 19th Congress at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Inaasahan naman ni Chua ang mga nasabing paratang at lalo lang ito anyang lalala habang papadapit ang taong 2028. At patindi yan ng patindi. Asahan na natin hanggang 2028, hindi na yan titigil. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin. Lalo na ngayon, uso na ngayon yung mga AI, yung mga pag-aano ng mga litrato, di ba? Kaya nga, maging mapanuri tayo. Yung isa na na-implicate, si Congresswoman Laila de Lima. Ngayon lang yan naging congressman eh. Alam ko, nakakulong rin siya noong mga panahon na yon. Si Senator Soto, hindi pa senador. Kaya nga, kung bibigyan natin ng pansin, baka yun nga yung gusto nila eh. Bagamat may plano ang kanyang mga kapwa kongresista na magsaparang kaso, ipinagkibit balikat na lamang ito ni Chua yung mga nasabing paratang. Kasi ako sa totoo lang focus ako dun sa trabaho. Kasi kung lahat na lang ng ganyan, pagpapatulan natin, mauubos yung oras natin. Tsaka kasi sabi nga dito sa baho namin, ang pikon talo. Kasi unang-una, pag papatulan mo yan, kukuha ka ng abogado, ang mahal. Saan naman ako kukuha? Buti sana kung totoo yung mali-maleta, di may pambayad ako ng abogado. Yan po ang tinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa pareham ng DWIZ! Pinoy Gising! Kinundina ni Philippine Marines Commandant Major General Vicente Blanco III ang naging papel ng mga dating Marines na umano'y naging bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dagpa ng General Pawang sariling desisyon ng mga sangkot bilang mga pribadong individual ang naging papel nito sa issue. Kinumpirma rin ni Blanco na 3 sa 18 umanong ex-Marines ay nagretiro na sa serbisyo. Nauna na sinabi ng Philippine Navy na hindi mga Marines ang 4 na individual sa naturang grupo. Pinoy Gising! Kinumpirma ni Department of Justice spokesman Attorney Polo Martinez na kasalukuyang nire-review ang mga resolusyon kaugnay ng kasong plunder laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi at kasong malversation laban naman po kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Nauna nang ipiniliwanag ni Attorney Martinez na kapag ang isang resolusyon ay nasa ilalim ng review, sinusuri ng mga otoridad kung tama ang naging pasya sa kaso. Ayon pa sa DOJ official, kapag nalagdaan na ng Division Chief ang resolusyon, ito ay ipapasa kay Prosecutor General Richard Fadulyon para sa pinal na pagsusuri. Kapag may nais anyang baguhin ng Prosecutor General ay ibabalik ang draft resolution sa panel ng mga piskal na humahawak sa kaso. Nabatit na nahaharap si Ko sa reklamong plunder paglabag sa Section 3B ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graphic Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng iba pa natin mga balita sa oras na ito, inihayag ng abogado ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na si Rian Balisi na 2 bagong kaso kasalukuyang kinakaharap ng senador sa Sandigan Bayan. Ayon kay Attorney Balisi, ang mga kaso ay malversation case na siyang dahilan ng pagkakapiit kay ni Revilla sa Payatas, Quezon City at graft case na konektado pa rin sa flood control scandal. Nakatakda ang pre-trial ng mga kaso sa ika-5 at ika-6 ng buwan ng Marso. Yung aming pinaka-focus ngayon siguro kung mamarapatin ninyo yung current na case sa Sandigan Bayan on malversation kasi nga po gaya ng sabi ko kanina yung malversation case ang dahilan kung bakit siya currently detained. So yung petition for bail ho namin pagkatapos po ng March 6 pre-trial didinggin ho yan. Magkakaroon ho ng mga continuous hearings for the purpose of determining whether or not the guilt for purposes of bail lang po whether or not the guilt of the accused is strong. In other words, magpe-present ho ng mga testigo yung prosecution and we expect to confront these witnesses, cross-examine them and hopefully we will be able to clarify na sa totoo lang yung kanilang charge, Senator Bong, ay mahina. Binigyang diin ng kampo ng dating mambabatas na nakatuon ang kanilang pansin sa kasong malversation dahil anya ito ang mas mahalaga sapagkat dito nakasalalay kung pansamantalang makakalaya si Revilla kaysa sa kasong graft na maaaring piyansahan. We just hope na in the end, sana itong mga proseso na to pagkatapos daanan makita yung aming pinaglalaban, yung aming posisyon na talaga namang walang malakas na ebidensya laban sa kanya ay manaigang katotohanan na in the end maabsuelto kami sa mga charges na ito. Yan po ang tinig ni Attorney Rian Balisi, abogado ni dating Senator Bong Revilla Jr. sa pareham ng DWIZ! Pinoy Gising! 10 minuto na po, 10 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Friday morning! Ahoy!
Kinumpirma ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP na wala pa silang plano na suportahan ang impeachment complaint na ihain o inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na statement ng NUP na wala silang nakikitang mga bago at mahalagang ebidensya na hindi kapareho sa mga dating inilatag na masusing binosisi sa mga nagdaang pagdinig. Gayunpaman, tiniyak ng partido na patuloy nilang pag-aaralan ang magiging takbo ng impeachment proceedings upang matukoy kung may mga bagong ebidensya na lalabas sa ikakasang deliberasyon ng Kamara. Para po sa NUP, mas dapat na paglaanan ng oras ng Kongreso ang atensyon at resources ng malalaking usapin na kailangan agad tugunan dahil nakakaapekto sa katatagan ng ekonomiya, kaligtasan ng publiko at kapakanan ng mga Pilipino. Gising! Kinumpirma naman po ni House Deputy Speaker at Antonio Representative Ronaldo Ronnie Puno na nakatakdang magpulong ang National Unity Party o NUP para talakayin ang magiging posisyon ng bawat miyembro hinggil po sa 4 na impeachment complaints na inihain laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng inilabas nilang pahayag na posibleng hindi po nila paboran ang nasabing reklamo kung matibay at bagong mga ebidensya. Nilinaw ni Congressman Puno na mayorya ng NUP members ang kinonsulta bilang mga individual at hindi ng buong grupo kaya't hindi maituturing na party stand ang anyay kanilang statement. Sa ngayon anya ay watak-watak pa ang mga miyembro pagdating sa paninindigan sa impeachment kaya hindi niya nakikitang magkakaroon ng iisang party stand. Naniniwala rin ang mambabatas na posibleng mangyari ay concise o conscience vote na lang para sa bawat isa kung saan papayagan sila na bumoto anuman ang kanilang nais. Gising! Hindi naman po pabor ang ilang miyembro ng National Unity Party o NUP sa posisyon ng partido kaugnay sa magiging pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na statement ng NUP kung saan wala pa silang planong suportahan ang 4 na reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng NUP na iparating na niya ang kanyang posisyon sa partido na dapat isulong ang impeachment at papanagutin si VP Sara. Positibo si Congressman Defensor na nauunawaan siya ng kanyang partido sa kanyang posisyon na may kinalaman sa national issues kabilang ang impeachment. Matatandaang si Defensor ang chairperson ng binuong House Rules Rewriting Committee na magiging gabay sa impeachment proceedings. Gising! Nirerespeto naman po ng Malacanang ang naging desisyon ng International Criminal Court o ICC na payag dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa nakatakdang detention hearing ngayong araw. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi makikialam ang Pangulo at ang administrasyon sa proseso po ng ICC. Kung pinayagan anya ng Korte ang kahilingan ng dating Pangulo na huwag magpakita sa pagdinig, desisyon ito ng ICC na kailangan o na kanilang kinikilala. Samantala, sinabi rin ni Yusek Castro na wala pang bagong pag-uusap hinggil sa posibilidad na muling sumali ang Pilipinas sa Rome Statute. Sa ngayon, hindi pa anya ito kabilang sa mga prioridad ng administrasyon. Gising! Sa iba pang mga tampok na balita sa oras na ito, pinagpa-public apology ng isang Davao-based journalist ang isang International Criminal Court prosecutor matapos anya nitong gamitin ng walang pahintulot ang kanyang video sa presentasyon ng prosekusyon sa pagdinig ng kumpirmasyon ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang notarized affidavit, iginiit ni Ben Tesiorna na dapat humingi ng paumanhin sa kanya si ICC prosecutor at senior trial lawyer Julian Nichols dahil sa umano'y maling representation o kapabayaan sa paggamit ng kanyang video. Nagbabala si Tesiorna na kung hindi ito gagawin ni Nichols, magsasampa siya ng kaukulang kaso laban dito at iba pang sangkot, kabilang ang cyber libel, damages o copyright infringement. Mariin din niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa umunay inedit o spliced video. Ayon sa kanya, ang pagpapalabas at pagpapakalat ng nasabing video sa buong mundo ay nakasira sa kanyang reputasyon at naglagay sa panganib sa kanya at sa kanyang pamilya na paraan niyang nakipagtulungan siya sa ICC prosecution na isang bagay na kanyang pinabulaanan. Gising! Naniniwala si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na bilang na lamang ang mga oras ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kasunod ng paglantad ng mga nakapilang sundalo at marino na sinasabing naghatid ng bilyon-bilyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sina dating Senador Antonio Trillanes IV at PBBM. Iginiit ni Panelo, nagsasabi ng totoo mga lumantad ng issue, lalo't masyadong detalyado anya ang kwento ng mga ito para maging kasinungalingan. Kaugnay nito, nauna nang itinanggi na Malacanang at dating Senator Trillanes ang alegasyon ng kickback.
Gising! Sa oras po nating 15 minuto, 15 minutes makalipas ang alas 5 ng magandang Friday morning! Nako, pwede na ba kayo magplano ng inyong mga pre-summer getaways ngayong payday weekend? Alamin natin sa rin ang ating panahon! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kung nire-ready na po ninyo ang inyong mga beach bodies para sa mainit na panahon sa mga susunod na araw at linggo, alamin muna natin kung fit na ba ang lumabas at mag-outdoor activities sa uulanin at lalamig ulit ang panahon. Nasa linya po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ang kanilang weather specialist na si Lian Loreto. Miss Lian, magandang Friday morning po. Yes po, magandang Friday morning po sa ating lahat. Magiging mainit at malinsangan po ang ating panahon ngayong araw. At nakikita nga po natin magpapatuloy po ito within the next 3 to 5 days. At ito nga pong easterlies ay posible nga pong magdala pa rin ng mga pagbugso-bugso mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Dahil po yan sa mga thunderstorm activities. Wala naman po tayong nakikita na sama ng panahon na mamumuo within 3 to 5 days at wala din po tayong nakatakil warning sa ngayon. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Miss Lian, may isa lang po akong katanungan. May mga kababayan sa atin na umaasa pa ata na magkakaroon pa ng surge ng amihan. Terminated na po ba ang amihan season o may posibilidad pa pong bumalik ito? Ay, hindi pa po terminated sa ngayon, sir, no? Actually, bukas nga po hanggang sa linggo ay maaaring umihip na naman po ang amihan, ngunit yung extreme northern Luzon na lamang po ang maapektuhan nito bukas hanggang sa linggo. Nako, swerte din pala, lalo yung mga papanik ng North pupunta ng Panagbenga Festival, lalo na sa Baguio, at may konti pa silang mararamdaman mula pala doon sa amihan. Anyway, Miss Lian, maraming salamat at happy Friday po sa inyo dyan sa Pag-asa. Yes po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Muli, maraming salamat kay Miss Lian Loreto ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Gising! Kapag kakataon ito, paring Maner, tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Nabotas LGU lumagda sa MOA para sa Nationwide Classroom Building Program ni PBBM at ng DepEd. Naratong report mula kay Mama Beth Samson. Lumagda ang lokal na pamahalaang lungsod ng Nabotas sa Memorandum of Agreement o MOA para sa Nationwide Classroom Building Program ni President Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Nabotas City Mayor John Ray Chanco, layunin nitong pabilisin ang pagtayo o rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sa pamamagitan niya ng programang ito, mas mapapabuti ang learning environment ng mga mag-aaral at mas masusuportahan ang mga guro sa kanilang mahalagang tungkulin. Sinabi pa ni Chanco na patuloy na makikipagtulungan ng pamahalang Nabotas upang masigurong may sapat, maayos at ligtas na silid-aralan para sa bawat batang Naboteño. Nagpaabot din ng pasasalamat ang alkalde sa national government sa mga inisyatibong ibinabahagi nito para sa edukasyon sa bansa. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Diyan pa rin po tayo sa Kamanaba. Nagnanakaw ng manok na panabong sa Valenzuela. Naaktuhan ng may-ari na nabaril po ito at napatay. Alamin natin detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning! Yes, good morning. Kalaboso na ang suspect sa planong linlangin ng mga pulis Valenzuela sa kanyang ginawang pamamaril sa biktimang naaktuhang nagnanakaw ng kanyang panabong na manok. Ayon kay Police Colonel Joseph Talento, nadiskubre sa CCTV na pumasok sa compound na kanyang tinitira ng suspect alas 3 pasado ng madaling araw. Matapos ang ilang minuto ay nakita itong lumabas. Batay sa report, nangyari na ang pamamaril sa biktima. Matapos ay nagawa pa nitong magtungo sa 3S Center sa Barangay Bagbagin upang mag-ulat sa pulisya. Gayunman napansin ng mga otoridad ang hindi magkakatugmang pahayag ng suspect, kaya nagsagawa sila ng mas malalim na investigasyon. Ayon kay Police Major Randy Ladiral, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagtungo ang suspect sa isang apartment sa Barangay Paso de Blas bago bumalik at samahan ng mga responding police. Sa kasalusang ginawang investigasyon ng mga police, natukoy ang testigong si alias Rome
65 taong gulang. Sinabi nito na inabot sa kanya ni Alias John ang isang kalibre 45 baril na may 6 na bala bago ito'y nagmamadaling umalis. Sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad, agad na aresto ang suspect na umaming siya ang bumaril sa biktima matapos umano nitong mahuling nagnanakaw ng kanyang panabong na manok. Naharap ang naarestong si Alias John sa kasong murder. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dako naman tayong Bulacan. 2 most wanted person sa city level arestado sa pagkaiwalay na operasyon sa lungsod ng San Jose del Monte, dyan po sa Bulacan. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. 2 wanted persons sa city level ang naaresto ng pinagsanib ng pwersa ng San Jose del Monte City Police Station at 31st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 3 sa magkakahiwalay na operasyon noong February 2026 sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon kaya sa ulat ni Police Colonel Rayzon Bagayin, hepe ng San Jose del Monte, sa naunang operasyon, isinagawa ang bandang alas 3:30 ng hapon sa Barangay Minuyan proper na aresto ang isang 51 taong gulang na residente ng ng Towerville, Barangay Minuyan proper. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong illegal possession of firearms and ammunition na may criminal case number 64499-M2023 na may inirekomendang piyansa na 120,000. Naharap din siya sa kasong paglabag sa alituntunin hinggil sa election gun ban kabilang pagbabawal sa pagdadala at paggamit ng baril at pagkuha ng serbisyo ng security person sa panahon ng halalan na may criminal case number 6500-M2023 na may inirekomendang piyansang 22,000 pesos. Ang warrant ay in-issue ni Honorable Lynn Gonzales, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 120 sa lungsod ng San Jose del Monte. Samantala, sa ikalawang operasyon, sinigwa din sa bandang alas 6 ng gabi sa Barangay Manuel sa Barangay Manuel na aresto si Drainy Torres de la Cruz at 30 taong gulang, walang trabaho, residente din ng Diamond Crest sa Barangay San Manuel sa naturang lungsod. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para naman sa 6 na bilang ng kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code at inirekomenda ng imendahan ng RA 1148 sa pagkakaloob ng criminal case number 44 hanggang 49 sa naturang lungsod din na walang inirekomendang piyansa. Bukod dito, naharap din sa kasong 4 na bilang ng kasong statutory rape at sexual assault at nakapakaloob sa criminal case number 50 hanggang 53 na sa naturang ding lungsod na may inirekomendang piyansang 200,000. Ang bawat bilang ng warrant of arrest ay inisyu naman ni Honorable Christina Geronimo Johnson, presiding judge ng Regional Trial Court sa San Jose del Monte, Bulacan, nitong nakaraang February 2026. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol ULS, para sa Kilometer Bulacan, Dilo Balesi, Babilitan Tama, naglilingkod ng tama. Balik tayo ng Kamanava. Wanted sa pangmomolestya sa isang menor de edad kalaboso sa Malabon. Nagbabalik po si Kuyang Danny Cruz. Natimbog ang isang top most wanted person ng mga operatiba ng warrant sa Pina Section ng Malabon City Police.
pinangnahan na operasyon ni Police Captain Redentor Mantala sa Barangay Katmun sa lungsod ng Malabon, kinilala ang suspect bilang number 5 top most wanted person sa district level at top 9 naman most wanted person ng Malabon. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte kaugnay ng kasong act of lasciviousness sa ilalim ng Revised Penal Code, paglabag sa Republic Act 2016 o pang-aabuso sa isang minor de edad. 2 bilang ng kaso ang kinakaharap ng suspect. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, ang akusado ay sumalang sa medical examination at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Malabon Police Station habang hinihintay ang commitment order mula sa hukuman. Hinikayat ni Police Colonel Umipig ang publiko na makipagtulungan at agad magbigay ng impormasyon upang mapabilis ang pagdakip sa mga taong may kinakaharap na kaso at nagtatago sa batas. Metropol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Standby po muna, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Gising na po! Alas 5:26 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pino! Tuloy-tuloy po rin po mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIC at Aliw Channel 23 sa oras nating alas 5:29 na po na Friday morning. Ito po may susunod tayo dito special report kung saan ang virtual job fair aarangkada na po sa susunod na buwan at ang 2 araw ng buwan na job fair marketplace sa Mandaluyong City naging matagumpay. Narito ang special report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Matapos ang matagumpay na 2 araw na 2026 Job Fair Marketplace sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City na dinaluhan ng mahigit 2,000 aplikante, ililipat naman sa online platform ang susunod na oportunidad sa trabaho ng JobQuest PH. Ayon kay JobQuest PH Vice President Mayria Gamboa, ang mga seeker na hindi nakadalo sa on-site event ay maaari nang lumahok sa virtual job fair na gaganapin mula Marso 2 hanggang 4, alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa kanilang official na website. Layunin anya ng online hiring activity na mas mapalawak ang akses sa mga oportunidad, lalo na sa mga aplikanteng hindi makabiyahe o may ibang schedule. Sa pamamagitan ng virtual platform, maaring direktang makipag-ugnayan ang mga aplikante sa mga employer at magsumite ng requirements online. Virtual job fair on March 24 sa aming website www.jobquest.ph sa aming convention center March 24, 9 a.m. to 9 p.m. Bukod dito, tampok din sa kanilang serbisyo ang AI job matching at libreng ITTD scores upang mas matulungan ang mga aplikante na matukoy ang mga angkop na trabaho para sa kanila. Dagdag pa ng pamunuan na buwan-buwan silang nagsasagawa ng hiring activities at patuloy na mag-aanunsyo ng mga susunod na petsa sa kanilang official na Facebook page. Bilang tugon sa 4.4% na unemployment rate o tinatayang nasa 2.2 milyong Pilipino ang walang trabaho. Conduct monthly job fairs, at least one a month. So abangan nito ang aming susunod na mga job fairs. We will post na naman ang official Facebook, JobQuest page. So marami pa kami job fairs of the year. We're very eager to help out. Yan ang aking special report. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ngayon naman, tanggap tayo ng ulat mula sa probinsya. 2,000 nakumpiskang open pipe mufflers ng Pampanga PNP sinira. Naratali mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning! Yes, magandang umaga. Sinimula na nga sirain itong Pampanga Police Provincial Office ang tinatayang 2,000 piraso nitong mga nakumpiska nilang open mufflers mula sa mga nasita at nahuli nilang mga motorsiklo sa pamamagitan ng implementasyon nitong ordinansang nagbabawal sa mga improvised mufflers. Pinangunahan ni Pampanga Police Provincial Director Colonel Eugene Marcelo itong pagsira sa pamamagitan ng pagpapaapak sa piso na itong nasabing mga nakumpiskang open pipe mufflers. Ayon kay Marcelo, ang mga nasing mga tambutso ay ngayon lamang buwan ng Pebrero nila nakumpiska
mula sa iba't ibang mga police station dito sa Pampanga. Ang ceremonial distraction sa nasabing mga improvised mufflers ay isang babalaan niya sa mga may-ari nitong mga motorsiklo na patuloy na gumagamit nitong mahigpit na ipinagbabawal dahil sa labis itong nakakaistorbo at may masama pang epekto ito sa pandinig ng mamamayan. Ayon sa opisyal, ay patuloy nilang pinapaigting itong nasabing kampanya laban nga dito sa mga tiwali na mga may-ari ng motorsiklo na patuloy na gumagamit nga nitong open pipe mufflers sa kabila ng tuloy na mahigpit na kampanya ng lokal na pamahalaan at maging ng pulisya. Karamihan sa mga nakumpiska at mga nahuling gumagamit nitong mga open pipe mufflers ay nahuli nila sa pamamagitan ng checkpoint sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga. So yan ang update. Buhat dito sa gitna Luzon, ito si Johnny Goles, ang Pagos ng Patrola. Nag-uulat yung pinamay todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, ulat mula sa Bicolandia. Mga mahalagang dokumento at baril na hukay ng militar sa Balatan, Camarines Sur. Narating detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, mga magazine, balat digital duplicator ang nahukay ng mga sundalo mula 9th Infantry Battalion Philippine Army matapos ang kanilang ginawang operation sa Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur nitong nakaraang Lunes. Maliban sa naturang mga armas, may ilang dokumentong hawak din ng Philippine Army na naglalaman umano ng mahalagang impormasyon ng CPP, NPA, NDF na tukoy ng militar ang lugar kung saan nakabaon ang naturang mga baril matapos ituro ng isang dating rebelde na nagbalik-kulob na sa gobyerno ang kinaroroonan nito. Ayon naman sa liderato ng 9th Infantry Division Philippine Army, makakatulong sa nagpapatuloy nilang operasyon ang pagkakadiskubre ng mga dokumento at armas ng rebelde sa buong rehiyon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy ng iba pa natin mga balita, pinagnilayan ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang nagpapatuloy na pagdinig ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 kung saan inamin niyang nahihirapan siyang pakinggan ito dahil para na ring nilitis ang taong bayan. Ayon kay Cardinal David, komprehensibo at malinaw ang naging argumento ng prosekusyon habang napansin niyang pinipilit ng depensa na baliktarin ang mga ito bilang political motivation. Gayunman, ang napapansin niyang pagsuporta sa mga ginawa ng Administrasyong Duterte ang pinakamasakit anyang bahagi ng proseso ng pakikinig sa nangyayari sa The Hague. Sumang-ayon din ang Kardinal sa naging pagninilay ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na nagsabing nabigo ang taong bayan matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986 at nararapat lamang na mahiya ang taong bayan sa nangyari. Pinoy Gising! Ngayon naman, balik ho tayo ng probinsya. Tanggap tayo ng update sa naganap na pamamaril sa Badoc, Ilocos Norte mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Naibagabigat ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director, ay kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga suspect sa isang insidente ng pamamaril na nangyari sa bayan ng Badoc, Ilocos Norte noong isang gabi. Batay sa isinigawang investigasyon ng Badoc Municipal Police Station na habang ang mga biktimang sina Erwin Domingo Irondal, 6 years old, may asawa, residente ng Barangay Napu, Badoc, Ilocos Norte, at isang nagngangalang James Fernandez, 41 years old, magsasaka at presidente ng Barangay Bulbulala, Pinili, Ilocos Norte, ay patungo sa hilagang sakay ng isang Toyota Veloz sa matalim na bahagi at ng Barangay Paltit, Badoc, Ilocos Norte along National Highway ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakilalang tao sakay ng puting Innova at itim na pick-up. Nagtamo ng maraming tama ng bala ang mga biktima at agad na isinugod ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Rural Health Unit ng Badoc sa Corpus Clinic and Hospital sa Sinait, Ilocos Sur at kalaunan ay inilipat sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batat. Gayunpaman, ang mga biktima ay
idilik ng dead on arrival ng attending physician. Na-recover ng mga operatiba ang isang unit ng caliber 9mm na may isang magazine na puno ng mga live ammunition at isang unit na hindi pa matukoy na kalibre na may isang magazine na puno rin ng mga ammunition. Nanawagan din ang Badok Municipal Police Station ng tulong ng Ilocos Norte Provincial Forensic Unit para iproseso ang pinangyarihan ng krimen at na-recover ang isang unit ng 5.56 Colt Armalite rifle na may nakasuksok na 12 piraso ng 5.56 ammunitions at 2 pirasong cartridge ng 9mm sa loob ng sasakyan ng mga biktima. Ang iba pang na-recover sa pinangyarihan ng krimen ay isang piraso ng cartridge ng caliber 45, 31 pieces of fire cartridges ng caliber 45 at 17 pieces fire cartridge ng caliber 30 carbine at 4 na deform fired bullets. Tinitiyak ni Colonel Labiano sa publiko na patuloy na isinisagawa ang malalim na investigasyon para sa pagkakakilanlan ng mga suspect kasama ang aktibong kooperasyon ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nagulat sa simpilang may turong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Baba naman tayong Calabarzon! Lalaking guro sa Cavite arestado sa pangahalay sa mga estudyanteng lalaki. Nako, alamin natin ang report mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Dinakip ng mga otoridad ng isang 48 anyos na gurong lalaki sa Cavite matapos itong makuhanan ng mga kopya ng sex video na naglalaman ng mga larawan at eksena ng kalaswaan na ginagawa nito sa kanyang mga estudyante. Ayon sa mga otoridad, nabisto ang kahalayang ginagawa ng guro sa online activities nito at doon na-discover ang 32 kopya ng sex videos na naglalarawan ng panantala ng guro sa mga minor de edad na estudyante. Ayon pa sa mga otoridad, naakit ng guro na makipag-sex sa kanya mga estudyante kapalit ng pera. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Police Custodial Center na naharap sa kasong Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation ng Children Act. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa sa MP na may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maisip tuloy ako, parang one of these, magandang pag-usapan yan tungkol sa, ayan na naman, bumabalik na nun yung abuse ng mga teachers sa kanilang mga estudyante. Lalo tigit, March, parang kung nag-ikot na ng kalendaryo yung mga eskwelahan, graduation season. Nako, ayan na naman yung iba. Hindi ko sinasabing lahat, pero iba, dyan nagsisimula mga pabor-pabor para makamarcha ang kanilang mga anak, lalo na kung yung anak nila medyo alanganin na magmarcha. Nako, magandang alamin yan sa mga susunod na araw. Samantala, dako naman tayo sa Occidental Mindoro. 17 megawatts power supply agreement nagdaan ng OMECO at DMCI sa Occidental Mindoro. Naratong report mula kay Kuyang Mariboy Isibido. Formal lang nilagdaan Occidental Mindoro Electric Cooperatibo OMECO at ng DMCI Power Corporation ang isang 17 megawatt power supply agreement o PSA. Isinagawa ang ceremonial signing noong Pebrero 25 sa Grandias Venue and Restaurant sa Barangay San Roque, San Jose, Occidental Mindoro. Sakop ng kasunduan ng 4 megawatts para sa bayan ng Sablayan at 13 megawatts para sa mga bayan ng Mamburao, Santa Cruz at Abra de Ilog. Lumagda sa kontrata sina OMECO Board of Directors President Francis J.V. Servando at DMCI Power President Antonino E. Gatula Jr. Bilang mga saksi, pumirma sina OMECO General Manager Celso Di Garcia at DMCI IMS ESH Senior Manager Hasmin E. Lapan. Dumalo rin sa seremonya ang OMECO Board of Directors at Management. Kinatawan mula sa NEA Management Consultancy Services Office o MCSO, mga opisyal ng DMCI, ang OMECO Competitive Selection Process Bids and Awards Committee o CSP BAC. Nagpasalamat ang pamunuan ng OMECO sa CSP BAC sa panguna ni Engineer Rachel Ann Q. Acenas para sa matagumpay na power supply procurement para sa Sablayan at MAPSA area. Ayon sa OMECO, mahalagang hakbang ang kasunduang ito upang matiyak ang tuloy-tuloy at mas maasang supply ng kuryente para sa kanilang mga member consumer owners. Inaasahan naman magsisimula ang supply ng
ng kuryente ng DMCI sa OMECO sa Marso taong 2027. Mula dito sa Occidental Mindoro, Ronda Patrol Mariboy Sibido para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng IZ Report. Posibleng paglalagay ng limitasyon sa unprogrammed appropriations pinag-aaralan pa ng Malacanang. Narito ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang posibleng paglalagay ng limitasyon sa tinatawag na unprogrammed appropriations o yung mga pondong wala sa regular na budget ng gobyerno. Tugon ito ng palasyo matapos tanungin kung sinusuportahan ng Pangulo ang panukala ng DBM o Department of Budget and Management na cap sa naturang pondo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan pang binubuo ng DBM ang panukalang Philippine Budgeting Code na maglalatag daw ng mas malinaw na patakaran sa saklaw at paggamit ng unprogrammed appropriations. Layunin anya ng reforma na matiyak na ang pondong ito ay magagamit lamang sa malinaw at limitadong layunin at hindi bilang malawak na discretionary fund. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DWIC Channel 23 Pinoy Gising sa oras po na alas 5:46 ng Friday morning. Balik po tayo sa probinsya. Isang wanted person sa Batok, Ilocos Norte arestado ng mga otoridad. At detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na nagsilbi ng warrant of arrest ang Badok Municipal Police Station sa pangasiwa ni Police Captain Elison Pasamonte, officer in charge, laban sa isang 31 taong gulang na binata tubong Barangay 18, San Quirino, Lao City at kasulukuyan naninirahan sa Barangay Santa Cruz sa Norte, Badok, Ilocos Norte. Ang pagpreso ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong February 13, 2026 ng RTC Branch 6 Family Court of Batak para sa paglabag sa Section 5A at 5I ng Republic Act 9262 o ang kilalang bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang akusado ay kasalukuyan na sa kustodya ng Badok Municipal Station habang hinihintay ang kanyang turnover sa isuing court para sa kaukulang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Babaho ulit tayo ng Calabarzon. Mas pinaigting na kooperasyon at ugnayan ng mga barangay sa ika-4 na distrito ng probinsya ng Laguna. Pinagtibay po yan ng mga agraw. Alamin po natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Lalong pinagtibay at sinakatuparan ng magamang agaraw ang kanilang politikal na ugnayan sa 16 na munisipalidad ng ika-4 na distrito ng Laguna. Sa pangunguna ni 4th District Congressman Benji Agaraw, patuloy ang araw-araw na paglalalatag ng mga proyekto at programang pinakikinabangan ng mga magsasaka, mangisda, small-scale entrepreneur na nasabing lugar. Kabilang naman sa pangunguna na pagbibigay ng programa ang anak nito si board member Jam Agaraw, maging ang pangangailang medikal at edukasyonal na mga mag-aaral sa natabing lugar ay patuloy na isinasagawa ng Agaraw family. Kamakailan, 3 bagong multipurpose hall ang pinasinayaan ng Congressman Agaraw na ginagamit ngayon ng mga residente sa ika-4 na distrito ng Laguna. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa si MP na may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy na iba pa natin mga balita, nagsasagawa na ng evaluation at verification si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa aligasyon ng 18 nagpakilalang dating mga sundalo na nag-deliver umano ng 805 bilyong piso na suhol alinsunod umano sa utos ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Chairman Lacson, kailangan munang suriin at iberipika ang kanilang aligasyon bago magpasya kung dati patawag ang mga lumantad na mga Marines. Samantala, naipasa na sa Senate Blue Ribbon Committee ang Resolution number 317
117 ni Senator Amy Marcos na humihiling ng investigasyon ukol sa mga sinasabing deliveries ng mali-malitang kickbacks mula sa flood control projects. Una rito, sinabi na ni Senator Lacson na sumulat na siya sa Philippine Navy at Philippine Army para alamin ang record at background ng mga dating sundalo dahil anya sa paunang impormasyon na ilan sa kanila ay dishonorably discharged at ang iba naman ay hindi naging sundalo kailan. Pinoy Gising! Samantala, balik po tayo ng Norte. Isang improvised na baril isinuko sa PNP Vintar, Ilocos Norte. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Voluntaryang isinuko para sa ligtas na handling ang tamang proseso ang isang improvised na baril sa Vintar Municipal Police Station, kung saan ito ay isang tawag ang nakarating sa himpilan ng Municipal Police Station ng Bintar. Agad namang nagtungo sa iniulat na lokasyon ang mga tauhan ng Bintar Municipal Police Station upang i-verify ang impormasyon. Pagdating, sinalubong ng mga responding tauhan ang nataming individual na voluntaryong nag-turn over ng isang improvised rifle caliber 22 na baril na walang bala. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan niyang isa pala itong long rifle firearm. Ang na-recover na baril ay nasa kustodya na ng Bintar Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon at inihanda para sa turnover sa Ilocos Norte Provincial Forensic Unit para sa ballistic examination at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-ulat at hindi lang may tunong lakas, PWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Many thank you po sa mga reporters natin buhat sa labas ng himpay. Ngayon naman dako tayo sa ating mga segments. Kung kayo ay nagkakaroon ng skin rashes, alamin kung totoo nga ba na stress ang sanhi kung bakit kayo meron niyang mga skin rashes na iyan. Tara, let's prove it. Kapag stress ang isang tao, hindi lang ito nakikita sa mood o kilos. Maaari rin itong makaapekto sa katawan, kabilang na ang balat. May mga tao na napapansin na kapag sila ay pagod, pressured o emotional, bigla na lang silang nagkakaroon ng kate-kate o pantal. Pero totoo ba na ang stress ang sanhi ng skin rashes? Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon po sa isang physician na si Erin Lester, kapag nakaramdam ng stress ang isang tao, naglalabas ang katawan ng mga kemikal na maaaring magdulot ng pamamaga o inflammation. Dahil dito, mas nagiging sensitibo ang balat at mas madaling mag-react kung saan maaari itong mag-trigger o magpalala ng mga kondisyong tulad ng rashes, eczema at iba pang skin irritations. Dagdag pa ng Cleveland Clinic, may mga pagkakataon ng stress ay nauugnay sa paglitaw ng hives o urticaria, mga mapupulang pantal na makate at biglang lumalabas kahit walang malinaw na allergy trigger. Ibig sabihin, hindi man direktang sanhi ang stress, sa lahat ng kaso, maaari itong maging trigger o magpalala ng mga sintomas sa balat. Ayon naman sa Scripps Research, maaari makatulong ang paglagay ng cool compress o ice pack para maibsan ang pangangate at pamamaga. Maaari ring uminom ng over-the-counter antihistamines upang makatulong sa pagpapahupa ng mga sintomas. Gayunpaman, mas mainam pa rin ang pagkonsulta sa doktor, lalo na kung lumalala o paulit-ulit na lang ang rashes. Hindi lang paggamot sa balat ang mahalaga, kundi pati rin ang pag-manage ng stress mismo. Kaya, inirekomenda ang regular na ehersisyo sa patulog at relaxation techniques tulad na lang ng malalim na paghinga o meditation upang makatulong na mabawasan ng stress at maiwasan ang mga flare-ups. Sa madaling salita, hindi lahat ng skin rashes ay direktang sanhi ng stress. Ngunit malinaw na maaari itong maging trigger at magpalala ng kondisyon ng balat kapag mataas ang stress level ng isang tao. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa.
Arestado ang isang retiradong military pilot ng Estados Unidos dahil po sa hinihinalang pagbibigay dito ng serbisyo bilang instructor sa mga fighter pilot ng China. Ayon sa US Department of Justice, napasakamay nila ang 65 anyos na dating US Air Force pilot na si Gerald Brown Jr. dahil sa paglabag ito sa Arms Export Control Act. Inaakusahan si Brown dahil sa pagpayag to na turuan ng mga Chinese military pilots na kanyang ginawa simula pa noong taong 2023. Nabatid na dating instructor pilot si Brown para sa makabagong eroplano ng Amerika, lalo na ang F-35 multi-role fighter jet. Naging instructor pilot din siya sa iba pang mga 4th generation aircraft ng Estados Unidos. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gilas Pilipinas, bigong mapatumba New Zealand Tall Blacks sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sports News mula kay Anjo Rinyon. Bigong mapatumba ng Gilas Pilipinas ang New Zealand Tall Blacks matapos ang dikit nilang laro kagabi para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakuha pang magtabla ng dalawang koponan sa score na 37 noong halftime at nakuha pang humabol ng pambansang koponan sa fourth quarter bago nagtapos ang laro sa score na 66-69. Sa mga naglarong Gilas players, pinakamalaki ang ambag ni Dwight Ramos sa 16 points habang inalalayan naman siya ni CJ Perez at Juan Gomez de Llano. Samantala, naging player of the game naman si Sam Menenga ng New Zealand sa record na 10 points, 14 rebounds at 4 assists. Ayon kay Gilas coach Tim Cone, nanlulumo siya na hindi sapat ang paghabol nila sa fourth quarter dahilan para matalo ang pambansang basketball team. At yan ang balitang pampalakasan dito sa Doy Gising. Happy weekend po sa inyo lahat. Para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Rinyon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Hari naway, happy rin ang weekend mo, parang Anjo Rinyon. Samantala sa ating showbiz news, Mika Salamanca, ipinasilip ang kanyang bagong bahay. I-housewarming na yan mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, natupad na ng Sparkle Artist at PBB Collab Edition Big Winner na si Mika Salamanca ang isa sa kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa kanyang social media post, masayang ibinahagi ni Mika ang ilang mga larawan at video ng kanyang bagong bahay. Ayon sa aktres, bunga ng kanyang pagiging hardworking at pagtitipid ang nasabing tagumpay. Nagpaabot din ng pasasalamat ang PBB Big Winner sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga naging bahagi ng kanyang journey. May itong umani ng papuri mula sa kanyang mga fans at kapwa content creator. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kumukulot ang extra ha. Oy, good morning pa sa lahat na nakatutok sa atin na on air, on ground at online. Lalo na sa Facebook page po natin. Good morning, Kuyang Saturnino Lauay Sr., Kuyang Nelson Malinaw, si Mama Erna, very early pa rin po siya, Mama Virgie Jarvis, si Kuyang Alberto Caceres. Ayan, magandang gising daw niya at good morning daw sa ating lahat. Si Batman, Tristan Wyatt Gulay, Mama Sue, si paring JV Valdez, ang Nueva Ecija Provincial Office BFP Region 3 ay nakatutok sa atin ngayon. Uy, paalala lang sa Monday, March na at Fire Prevention Month na po ha. Subukan nga natin makakuha ng makakausap tungkol sa eksperto sa Fire Prevention Month, no? Kuyang Randy Santisas, Ramiro Cesa at Venus Legaspi, magandang morning po sa inyo. Sa darating po na Lunes, ako'y may partner na. Kung sino ang aking magiging co-anchor, alamin sa araw ng Lunes alas 4 hanggang alas 6 ng morning. Bago tayo pansamantalang magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Kung para sa iyo, ibibigay sa iyo ni Lord yan. Sa paraang hindi mo na kailangan ipilit. Kaya pala may ibibigay ng co-anchor sa akin sa Monday dahil hindi naman inilian na ni Lord para sa akin. At Yibo! Beat it on a Friday. Pinoy Gising on a Friday morning. Paalala lang po, coding natin 9 at 0. Bawal lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng morning at mamayang alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat sa pagtutok sa atin sa isang linggong balitaan. Magbabalik po yung lingkod sa darating na Monday. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyas at si paring
ng John Reyes Calata. Makalipas naman po ang ilang paalala. Monday, kita-kits tayo. Ako po yung lingkod, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy weekend!